Yes, Mr. Torres. Ani Lanel nang tumawag yung general manager ng kumpanya. Ma'am, bigla ho nag-pull out ang mga investors. May mga padating dito na ilang investors na natitira upang kunin ang pera nila at share sa company. Hindi na raw sila mag-invest dahil hindi daw kayo mapagkakatiwalaan. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Binuksan ni Eliana ang laptop at may sinearch sa internet. Look, Eli. Siya palang may-ari ng LL Company. Isang prebado't medyo kalala. Hindi lang LL, pero may-ari din siya ng LL Resort and Hotel. Nasa kanya nang laging nais ni Mommy sa atin na gawin. Tumingin si Eliza na nakasimangot ang mukha. Mommy will compare us to her again. At kung malaman ni Mommy, hindi lang salitang aabutin natin. May takot sa mga mata ni Eliana sa sinabi sa kambal. Gumawa tayo ng paraan para bumagsak si Lanel at hindi na siya higit na mataas sa atin. Nababagay sa kanyang lupa, hindi ang langit. Tumango naman si Eliza. Iyon na nga, hindi natin siya hayaang sumaya at laitin tayo dahil mayaman na siya. Hindi siya nararapat na gawin yan sa atin. Dapat kasi, katulong lang natin siya. Pero umalis ang walang utang na loob. Tumango si Eliana. Paano kaya, Eli, kung gumawa tayo ng mga post sa social media, tapos ikalat natin, sabihin natin na magnanakaw ang kanyang ama, at kasama na roon ng isang prostitute ang kanyang ina, at galing siya sa anak sa ibang lalaki ng kanyang ina. Tumango naman si Eliza. Pwede yan. Ihingi ako ng tulong sa kakilala ko na gawa ng litrato na magmukhang totoo at ilagay natin sa social media. Gagawa tayo ng fake account kung saan doon natin ipopost ito. Suggestion pa ni Eliana. Yan. Mas better yan. At may mga kaibigan tayo na madaming followers para mabilis na mas-spread yung issue. Tuwang sabi ni Eliza. Tingnan pa natin kung meron pang mag-invest sa kumpanya niya. Nako, siguradong wala na. Tuwang ngiti naman ni Eliana. Habang nasa loob ng biyahe si Lanel papunta sa resort dahil may meeting siya sa hapon na iyon, kakatapos niya lang bisitahin si Leia at tuwang-tuwa siya sa binalita nito na nagdadalang tao ito, 1 buwan na. At dahil na busy siya sa kumpanya niya, ay himala na lamang sila magkita ni Leia at nawala na rin sa isip niya na bisitahin iyon. Kaya kaninang umaga ay hindi siya pumasok sa company at pinamove ang meeting sa isang investor ng bagong resort at hotel niya sa afternoon na iyon. Kasama niya ang sekretary niyang si Samantha, nakatabi niya habang sinasabi nito kung sino ang magiging ka-meeting niya. Napahinto ito sa pagsasalita nang tumunog ang phone at sinagot iyon. Napansin naman ni Lanel ang pagbagsak ng reaksyon ng sekretary niya. May problema ba? Tanong niya pagkababa ng phone nito. Ma'am, nag-back out po ang investor sa meeting ninyo dahil hindi daw po mapagkakatiwalaan ng company natin. Malungkot at nasasaktang sabi ni Samantha. Napaawang ang bibig ni Lanel sa narinig. Sino may sabi? Hindi naman nakasagot ang sekretary niya nang parehong tumunog ang phone nila. Kaagad nilang sinagot iyon. Yes, Mr. Torres? Ani Lanel nang tumatawag ang general manager ng kumpanya niya. Ma'am, biglang nag-pull out ang mga investors. Problemadong sabi nito na ikinagulat na Lanel. Hindi alam ko anong nangyayari. May mga padating dito na ilang investors na natitira upang kunin ang pera nila at share sa company. Dahil hindi na raw sila mag-i-invest dahil hindi daw kayo mapagkakatiwalaan. Ma'am, problemang sabi naman ni Samantha na naluluha. Sabi ng finance, nagdedemand daw ang mga investor na ibalik ang pera nila. Kung hindi, isasampa daw din na tayo ng kaso. Sobrang nalilito at nasasaktan si Lanel sa naririnig. Napapikit siya sa mata at nahihirapang magsabi. I love them. Bago niya binaba ang phone at biglang tumawag si Jude sa kanya. Wala siya sa mood na kumausap sa lalaki kaya hindi niya sinagot ang tawag. Biglang may pinakita naman si Samantha sa kanya sa phone at doon na lang napasinghap sa gulat at inis si Lanel. Sa labasan niya. Isang news article tungkol sa kanya at sa mga magulang niya na puro kasinungalingan. Sumasakit ang dibdib ni Lanel sa nabasa at sa daming like at comments na naroon na sobrang nakakasakit. Hindi magnanakaw ang ama niya at lalong hindi prostitute. Ma'am,
Totoo po bang mga sinasabi nila? Tanong ni Samantha. Even her was doubting Lanel's credibility and her family. Mapaklang natawa naman si Lanel at napasabing, puro kasinungalingan yun. Hindi ganon ang magulang ko. My parents died for medical mission at ilalabas ko ang katotohanan. Nawala ang pagdududa ng sekretary niya sa kanya at suportadong sabi, tutulong ako ma'am na ilabas ang katotohanan. Gumiti si Lanel. Itinago ang totoong nararamdaman na lungkot at nasasaktan sa nangyayari. Tila ba matagal pa bago mawala ang kasinungalingan at mukhang laganap na iyon sa social media, pati na ang mga investor niya sa company ay nag-pull out na. Mukhang babagsak ang company niya at hindi niya alam ang gagawin. Ang hirap niya sa pagtayo niyon ay mukhang mawawala pa. Pagkarating niya sa company ay may news local reporter ang naroon at nais siyang kausapin. Napansin niya ang ilang mga sulat sa pader ng company niya gamit ang isang pintura na nagsasabing magnanakaw ang ama niya at prostitute ang ina. Sumakit ang dibdib niya na nais siyang pumasok ay pinili na lang ng sekretary niya na umuwi muna siya at sila na ang haharap sa local reporter. Tumawag si Leia sa kanya nang pauwi siya sa bahay niya. Napaluha siyang sinagot ang tawag. Pupunta ako dyan, Lanel. Alalang sabi ni Leia sa kanya. Salamat, Leia. Pero kailangan ko talaga mapag-isa ngayon. Makapag-isip. Tatawag ako kung kailangan kita. Matamlay na sabi ni Lanel. Pagkarating niya sa tapat ng bahay ay nakita niya roon si Jude na nakatayo sa may gate at nang makita siyang pababa ay nilapitan siya nito. Walang salita na niyakap siya. Namuo ulit ang luha sa mga mata niya at napaiyak siya habang yakap-yakap siya ni Jude. He was rubbing her back gently and softly said with understanding, magiging maayos din ang lahat, Lanel. The truth will prevail. Kung sino man ang gumawa niyan ay malalagot. I swear it. Wala sa ekspektasyon niya na naroon si Jude upang sabihin niyon. And she was grateful at that moment that he was there. Oo, Jude, ang katotohanan ng mananaig. But I don't understand why. Wala akong inapakang tao. Bakit? Bakit ako ginagawa ng kasinungalingan niyan? Garaldal na sabi ni Lanel. Jude wiped the tears in her eyes using his thumb as he cupped her face. Kita niya ang sobrang pag-aalala sa mukha ni Jude. May mga tao talagang inggit sa kung anong meron tayo sa buhay. Kaya dahil hindi nila makuha ang meron sa atin, ay sinisira nila. Sagot pa ni Jude na animoy nangyari na yon sa buhay nito. Don't worry, I am here. Tutulong ako na ipakulong ang may gawa ng kasinungalingang yon. You told me about your parents before. And I am mad at how could anyone easily believe such lie? Dagdag nito na nasa tono ng boses ang inis. Kuhusgahan ka ng taong hindi ka kilala. Kaya madali lang sa kanila na maniwala sa mga kasinungalingan. At salamat, Jude. Simula pa noon. You've always been there for me. Nakangiting sabi ni Lanel sa mga naluluhang mata. Jude smiled and pulled her into another embrace, kissing her head. For you, I'll do everything. Kinaumagahan ay maaga si Lanel sa company. Ang ilang mga employees niya ay nagtatanong kung anong mangyayari sa kumpanya. Wala nang investor ang natira. Hindi maayos ang tulog ni Lanel ngunit kailangan gumawa siya ng paraan. Siguro, ibebenta niya ang ilang beach and resort upang pambayad sa mga employees niya bago sumarado ang business. Wala na namang magbabalak mag-invest. Malakas pa rin sa social media, even sa local, ang mismong post at articles. I'll handle this, don't worry. Babayaran ko ang mga dapat bayaran sa inyo. Pwede na rin kayo maghanap ng work. And I'm sorry that this happened. Malungkot na sabi ni Lanel. Ma'am, hindi ka po namin iiwan. Tutulong ho kami lalo pat alam namin ang katotohanan. Heto ho, may news article na tungkol sa pamilya mo. And we are so proud sa ginawa ng magulang mo. Sabi ng head ng sales department. Yes ma'am, mananatili po kami. You have been so good to us. At ayaw po namin na ikaw lang ang haharap sa problema na ito. We will do our best po to spread the truth and continue working. Sabi ng Chief Operating Officer.
At ang mga taong naroon ay nasa kaniyang support. Hindi naman napigilan ni Lanel na mapaluha sa natanggap mula sa mga empleyado niya. Thank you everyone. Kakayanin natin to. Puno ng pag-asa niyang sabi. Sa ngayon ay gagawa tayo ng mga bagong plano sa hotel and resorts. Since may lalawigan na hindi apektado ng kasinungalingan, doon muna tayo mag-focus kahit wala muna tayong investors. Nang makapasok siya sa kanyang office at sinimulan niya ang plano, nang bumukas ang pintuan, isang malaking ngiti sa labi niya nang makitang si Leia iyon kasama ang asawa. Kaagad niyang niyakap ang dalawa ng mahigpit. Naku talaga, kapag malaman ko kung sino nagpakalat nun, sasampalin ko ng ilang beses. Sabi pa ni Leia sa sobrang inis. Hinawakan ni John ang kamay ng asawa at natatawa. Baka nakakalimutan mo na huwag na maging emosyonal, sabi ng doktor. Nakakasama raw yan sa anak natin. Huminga ng malalim si Leia na nakamaktol. Paano hindi ko maiiwasan? Aba, sobrang kawawa nila no? Wala talagang puso ang mga yun. Pero wag mo nang damdamin ang nangyari sa akin, Leia. Gumagawa na ako ng paraan na hindi talaga tuluyang magsasarado ang business. Puno naman ng pag-asa na sabi ni Lanel. Despite her doubt, paano na lamang kung may kasinungalingan uli na ibabato sa kanya? Hindi pa nga humuhupa ang kasinungalingan sa magulang niya and the news about the truth. Konti lang nakakabasa at ilan ay mas paniniwalaan pa ang kasinungalingan. Makinig ka kay Lanel, Leia. Ngiti ni John kay Lanel na dito lang kami. If you need help, Lanel. Kung wala mag-i-invest, kami ang mag-i-invest. Oo, Leia, suhesyon yan ni John. Nakaagad ko namang sinang-ayunan dahil mas kailangan mo ng investor ngayon na wala ka nang natira. Napapaluha si Lanel sa naririnig. Thank you, Leia and John. Sobrang dami niyong nagawa sa akin. Ang laki na ng utang na loob ko sa inyo. Sus, hindi mo na kailangang isipin yon. Parang kapatid ka na namin kaya, Lanel. Sabi ni John sa malapad ng ngiti na sinulya pa ng asawa. Kung wala ka, siguro noon pa wala na kami ni Leia. You're always at her side kung saan wala ako at busy ako sa work. At minsan may mga issue pa na muntik na magkasira sa amin. But you always believed in the truth. And look at us. You tried everything noon pa man na maging maayos kami sa kasinungalingan na may kabit daw ako. And we will always be here for you. You mean so much to us, Lanel. Hindi lang bilang kaibigan, kapamilya na rin. Si Mama nga ay nakikipag-away pa para lang ipaglaban ka. At sabi niya, dumalaw ka raw kasi kailangan mo ng pamilya sa mga oras na to. Ani Leia. Napaluha si Lanel sa narinig. Her heart melted dahil noon pa man, Leia and her family was there to help her na parang pamilya na rin. Salamat sa inyo ha. Sobra-sobra. Naluluhang sabi pa niya. Biglang pumasok ang sekretary niya na nakangiti na malaki. Ma'am, may malaking investor ang nag-invest sa atin. Balita nito. Hindi naman makapaniwala si Lanel sa nalaman na si Jude ang nag-invest ng malaking halaga, compensating the loss of the investor she had. Kaharap niya si Jude in his business attire and handsome as always. Jude, this is too much, nasabi na lamang ni Lanel, seeing the amount on the investing contract. It's not too much, Lanel. I want to invest in your company dahil nakikita ko ang potensyal nito. And I want working together with you. Wika pa ni Jude, looking into her eyes, seeing that from his. Totoo ang sinasabi nito. Yan lang talagang totoong dahilan? Pabiro pa ni Lanel bago niya pinirmahan ang kontrata. May dahilan pa. Malumanay na sagot naman ni Jude at iniwas ang tingin kay Lanel. Kaya napatingin siya dito at pansin ang namumula nitong mukha. Kumunot ang noon niya. Anong dahilan pa? At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Saan kaya hahantong ang tagpong ito? Ano pa nga kaya ang ibang dahilan ni Jude sa pag-invest niya ng ganong kalaking halaga sa negosyo ni Lanel? Tuluyan na kayang masira ang negosyo ni Lanel o ito ang maging mitsa ng kaniyang tagumpay? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!